Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Ebanghelyo, ipinakikita ni Jesus sa isang kwento kung paano nagkakautang ang tao sa Diyos. Sa kabila ng lahat, pinatatawad niya tayong lubos. Ito rin ang inaasahang pagpapatawad na dapat nating ibigay sa ating kapwa. Isinasabuhay ba natin ang mensaheng ito? Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Pinasasalamatan ka namin, sa'yo nagilang ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang puot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Iyaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pasaway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kaniyang sarili lamang.
Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Bagong utos ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang pambayad, iniutos ng hari na ipagbili siya. Ipagbili siya at ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanya mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod yun at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanya mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sinasabi po ng ilan na ang salitang pagpapatawad
o forgiveness ay isa sa mga magagandang salita na makikita natin sa kahit anong lengguwahe sa mundo. Totoo po, maganda yung salitang ito, pero alam natin na may kaakibat ito na demand. It is a beautiful word, but a demanding word. At ngayon po, yung pagpapatawad, tema ng pagpapatawad, yung isang maaari nating mabaon mula sa ating mga pagbasa sa linggo na ito. At kapag po pinagtuunan natin yung salitang forgive, maganda pong mapansin na sa salitang forgive, meron salitang give. So sa pagpapatawad pala, meron tong kaukulan na pagbibigay. Kapag nagpapatawad ka, dapat meron kang ibinibigay. Halimbawa, kapag nagpapatawad pala tayo, ibinibigay natin yung laya ng tao na nagkamali sa atin. We release them from the wrong that they have done to us. Pinapalaya, binibigay yung kalayaan sa kanila. Kahit nagkamali, okay lang. Isang klase ng pagpapatawad. O pagpapatawad din po, ibinibigay natin or isinusuko natin yung ating karapatan o intensyon na gumanti. We give up our intention to retaliate para hugumante. Para po sa mga Hudyo, yung pagpapatawad hindi lamang po obligasyon na tinuturing nila. Ito po ay isa ring uri ng pamumuhay sa kanila. Bakit? Dahil naniniwala sila sa sinasabi ng kasulatan. Yung narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach, sinasabi, kung pinapatawad ka ng Diyos, dapat patawarin mo rin ang kapwa mo. Or, bago tayo siguro patawarin ng Diyos, matuto muna tayong magpatawad sa kapwa natin. Paano tayo hihingi ng kapatawaran kung tayo mismo hindi marunong magpatawad? Pero, sa kultura po ng mga Hudyo nung panahon ni Jesus, medyo may limitasyon. May bilang kung ilang beses lang tayo magpapatawad. Sinabi po dun sa aklat ni Job, magpatawad ka ng 2 beses o 3 beses. Turo naman po ng kanilang mga guro, normal at tama lang na magpatawad ng 3 beses. Pero kapag 4 na beses na nagawan ka ng sala ng parehong tao, pwede mo na siyang parusahan. Kaya naman po, nung narinig natin sa ating mabuting balita, may tanong si Pedro sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong niya, Panginoon, kung ang aking kapatid ay paulit-ulit na nagkakasala sa akin, ilang beses ko ba siya dapat patawarin? 7 beses ba? 7 ba? 7 times? Siguro, kung nai-imagine ko yung situation ng panahon na yon, siguro medyo proud ng konti si Saint Peter. Kasi alam niya na 3 lang yung requirement ng kanilang kultura. Kaya ang ginawa niya, malamang dinoble niya yung 3 para maging 6 na beses. Dinagdagan niya pa ng 1 para maging 7 beses. At ang bilang ng 7 po, sumasagisag sa kabuuan, completeness, fullness. So kapag ka nagpatawad ba ako ng 7 beses, am I forgiving that person in fullness or completely? Malamang masaya si Pedro. Malamang hinihintay niya, pupurihin siya ni Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Sabi niya, hindi ko sinasabing 7 beses. Ang sinasabi ko, 70 beses. 70 times. At kapag ka po sa mga scholar ng Biblia, 70 times would mean infinite. 70 times would mean always. Kaya pala, ang sinasabi ni Jesus, kapag ka may nagkasala sa atin, patatawarin mo lagi-lagi, kahit paulit-ulit, dahil walang bilang ang pagpapatawad at awa ng Diyos. Alam po natin, kapag ka po tayo nagpapatawad, alam natin na dapat may kasama yan pagmamahal. Hindi po ang pagpapatawad na kinakalimutan lang, kundi may kasamang pagmamahal. Dahil ang taong nagmamahal, hindi nagbibilang. Meron ho ba kayong naranasan na isang taong sinasabing, mahal na mahal kayo, pero binibilang kung ano yung ginagawa para sa inyo? Wala pong ganun. Halimbawa, may magulang. Wala hong tingin ko na matinong magulang na paglaki ng anak,
ibibigay yung listahan sa anak. Binilang kung ilang diapers yung nagamit ng bata siya. Binilang kung ilang noodles o ilang bigas, sako ng bigas ang napakain. Hindi po yung ginagawa ng matinong magulang. Hindi nagbibilang sa mga ginagawa nilang serbisyo sa anak. Bakit? Kasi mahal nila. Ang taong nagmamahal, hindi nagbibilang. O kung meron naman po sa atin ng liligaw, hindi mo maririnig yung nanliligaw, sasabihin sa'yo, o tong buong linggo, 5 beses kitang sinundo sa trabaho, Tapos 3 beses kitang nilibre sa kainan. Tapos 2 beses kitang binigyan ng regalo. Hindi po natin yan maririnig sa taong nagmamahal. Kasi ang taong nagmamahal, hindi nagbibilang. Gayon din po sa pagpapatawad. Kung mahal niyo yung tao, hindi niyo bibilangin kung ilang beses sila nagkakamali. Pero pwede po nating sabihin, Father, madali naman sabihin yan pagka mag-anak, kapag kapamilya yung nagkamali. Pero paano pagkaaway ko yung nagkamali sa akin? Patatawarin ko pa rin bang paulit-ulit? At paano ko siya mamahalin? Hindi ho ba, pinaalalahanan din tayo ni Jesus na kahit ang mga kaaway dapat ibigin. At kung iibigin natin yung mga kaaway, ilang beses po natin silang patatawarin, paulit-ulit. Dahil ang nagmamahal, hindi nagbibilang. Alam po natin, masakit masaktan, masakit mapahiya, pero ang hamon po ng ating Panginoong Jesus patuloy at paulit-ulit na magbigay, magpatawad. Kapag ka po tayo nagpapatawad, ang nakikinabang hindi lamang yung taong pinapatawad natin, nakikinabang din po tayo. Ano nakukuha natin sa pagpapatawad? Una, kapayapaan. Hindi ba merong kapayapaan ng kalooban ng isang taong nagpapatawad? Kapag ka lagi kang may puot at galit sa iyong kalooban, makita mo lang yung kinaiinisan mo, kumukulo na yung dugo mo. Maalala mo lang yung kaaway mo, tumataas yung blood pressure mo. Masulyapan mo lang siya, umiinit yung mukha mo sa galit. Walang kapayapaan sa kalooban. Kaya kapag nagpatawad tayo, we give up our anger, we give up our hate, and then we experience peace. At kadikit po sa kapayapaan ay yung kaligayahan. Ang taong payapa, maligaya. Ang taong payapa, palaging masaya at nagagalak at natutuwa. At sa uli po, ano po yung epekto ng pagpapatawad? Isang bagay na hindi nababayaran, mahimbing na tulog. Kapag ka wala kang kinakainisan, masarap pong matulog sa gabi. Wala kang iniisip na paghihigantihan. Wala kang iniisip na sisingilin. Wala kang ipagdarasal ng masama. Kasi mapayapa ang kalooban, masaya ang puso, kasi kaya naman po masarap din ang tulog natin. Kaya mga kapatid, sa ating pagpapatawad, nagbibigay tayo sa kapwa, pero may natatanggap din tayo. Hindi natin binibilang. At tandaan po natin, bago po mag-demand ng ganito si Jesus, alam natin na ginagawa yan ng Diyos sa atin. Kapag ka po tayo ay pumupunta sa kumpisal o humihingi ng tawad sa Diyos, hindi natin maririnig sa pari, pang ilang beses mo na yan. Pang 5 beses o 2 beses na lang Hindi ho tayo bibilangan ng pari. Hindi sasabihin na, hanggang ngayon na lang yung kasalanan mo kasi nakakota ka na. Ang Diyos, pinapatawad po tayo paulit-ulit dahil po mahal tayo. At yun din po yung hamon natin sa ating kapwa. At sa huli po, kapag ka po active tayo sa social media, alam natin yung may uso po ngayon. Sabi nila, gulatin mo sila. Nakikita niyo ba yan sa post? May nakikita po ko isang promotion ng seminaryo namin. Sabi, gulatin mo sila, magpari ka. Ngayon po siguro, gulatin mo si Lord, mangumpisal ka. Meron pong kupisalan dyan. O gulatin mo yung kaaway mo, batiin mo, o tawagin mo, o itawagan, or i-text mo. At sa huli po, wag natin magbilang kasi alam natin na ang pagpapatawad ay isang desisyon at hindi emosyon. Magdidesisyon po tayo na patatawarin natin yung tao. Hindi natin hihintayin na maramdaman natin na parang okay na ako magpatawad. Kasi po pag hinintay natin yan, baka hindi dumating. Sa huli po, meron akong nabasang isang kwento. Meron pong isang
lola na nagdiriwang ng 50th wedding anniversary. At yung isa po sa mga bisita, may tanong sa kanya, di ba? Ang pagdiriwang ng 50th wedding anniversary isang grasya at biyaya sa Diyos. Biyaya ng Diyos. May mga kilala po ko, ilang buwan pa lang pagkatapos ng kasal, naghihiwalay na. Yung iba, isang taon pa lang, naghihiwalay na. Nakakalungkot. Sabi nung iba, Father, hindi pa nga namin nabayaran yung utang na ginastos sa kasal. Hiwalay na. Pero may mga tao na nagsasama ng matagal. 50 years. At kapag nakakita po tayo nagdiriwang ng 50 years ng kasal, ano yung una natin naiisip tanungin? Anong sikreto nyo? Di ba? Anong sikreto nyo, Lola? Bakit nagtagal kayo sa inyong pag-aasawa? Ang sagot po nung Lola, sabi niya, simple lang. Doon sa mismong araw ng kasal ko, nangako ako sa sarili ko, nagagawa ako ng listahan ng 10 kasalanan. Na kapag itong 10 kasalanan ginawa ng mister ko, patatawarin ko, palalagpasin ko for the sake of our marriage. Kaya naman na-curious yung bisita. Sabi niya, ano po ba yung mga halimbawa ng kasalanan doon sa 10 nilista ninyo? Sabi po ni Lola, sa totoo po, wala naman talaga akong nilista. Tuwing nakakagawa ng kasalanan yung mister ko, tuwing galit na galit ako, tuwing gusto ko siyang sigawan, pinapaalala ko sa sarili ko, buti na lang, swerte siya, yung nagawa niyang kasalanan kasama sa listahan ko. Kung titingnan po natin, wala talaga siyang nilista. Ibig sabihin, nagdesisyon siya sa araw ng kasal na kahit anong magawa ng mister, patatawarin niya dahil mahal niya yung mister niya. At dahil dun po, nagtagal ang kanilang pagsasama. Nawa po sa misang ito, hingin natin sa Poong Nazareno ang grasya. Hipuin ang ating mga puso para po makahingi ng tawad sa Kanya. At the same time, hipuin po ang ating mga puso para po makapagpatawad sa kapwa natin. Huwag ho nating hintayin dumating yung araw, yung emosyon mawala. Hintayin po natin yung araw na magdesisyon tayo, na magpapatawad tayo, tulad ng ginagawa ni Jesus. Muli po, gulatin mo si Lord, mangumpisal ka ngayon. Gulatin mo yung kaaway mo, kausapin mo sila. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ganap tayong pinatatawad ng Diyos Ama, kaya't inaasahan din tayong magpatawad ng lubusan sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Kanya na maisabuhay natin ang tunay na pagpapatawad. Buong pagtitiwala nating sabihin, Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy na umaakay sa mga makasalanan ay manatiling tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan at ng hukbong sandatahan ng bansa ay makipagdialogo sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad.
Nawa ang mga biktima ng terorismo, giyera at pangdarambong ay makatanggap ng hustisya at pagkalinga mula sa mga pinuno ng bansa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang bawat pamilya at pamayanan ay maging daluyan ng pagpatawaran na nagmumula lamang kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Naway kahabagan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming namayapa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Sa ilang sandali na katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Tunghayan mo, Ama, ang iyong bayang sugatan. Palitan mo ang aming mapagmatigas na puso ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa aming kapwa. Batid namin kung wala ang iyong tulong, wala kaming lakas para magpatawad. Ikaw na nabubuhay at naghahari, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagtala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang
itaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap, bakapighatian, pag-uusig, gutom o tapak, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na itinugo niya ang kaniyang anak, na kung sino man sa kaniya'y sumampalataya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sino makapaghihiwalay sa atin
sa pag-ibig ng Diyos. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap baka pighatian, pag-uusig, gutom o tabak, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon po ay Catechist Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa programa ng CBCP's Episcopal Commission on Catechesis at Catholic Education at sa patuloy na paghuhubog ng mga katekista. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat
na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.